Bakit ka ba nagagalit, sweetheart? Sandali na nga lang po ito. Ayan na oh, sasandukin ko na, in the sweet tone ulit, but deep inside, gusto ko nang ibalibag sa kanya pati ang kawali. Dad, are you sick? Yan. Magkakasakit. Imposible anak. No, you herm. Then why are you so red? Dad, lumingon ako, at tiningnan si Arvin pero nag-iwas siya ng tingin. Mukha nga siyang may sakit, tipusin kasi. Pagkatapos kong mailapag ang rush na adobo ay naupo na rin ako sa tabi ni Arvin. Nagsimula na kaming kumain nang mapansin kong hindi pa kumukuha si Arvin ng pagkain niya. Kala ko ba late ka na, sabi ko habang sinusubuan ng hotdog si Arvin, which is yung nauna kong niluto na tinanggihan ni Arvin. Kanina pamadali siya ng pamadali, hindi ko siya maintindihan. Feed me too. Napalingon ako sa kanya. Anong nakain mo, ano siya hari? Wala ba siyang kamay at hindi siya makakain ng mag-isa? Well, as you can see, wala pa, he smirked. You bratty. Eat, you're late already. I said feed me. Mom, subuan mo na nga po si Dad, ang ingay eh. Reklamo ni Arvin at napatakip pa siya ng tenga habang tatawa-tawa. Sir, busy si Ma'am Jana, ako na lang po magpapakain sa inyo, said Anna. Without thinking, isinubo ko ang hotdog kay Arvin na dapat ay kay Arvin. I want adobo, stupid. Says what? Me. Stupid. Ako pa talaga ha. Dad, don't call mom like that. Gusto mo lang magpasubo, galit ka pa kay mommy. You bad, Dad. Arvin crosses his arm and pouted his lips. Natawa ko sa pagtatanggol niya sa akin. Even though he didn't notice, Franzen, you're bad too, son. Little greedy. He crosses his arm too. Para akong nasa gitna ng dalawang nag-aaway na bata. Susubuan ko ulit si Arvin nang iwasan niya ang kutsara. Just feed him first, Mom. Sabi ni Franzen na nakapout pa rin. Thanks, son. I am very late now for the meeting. Sagot naman ni Francis. Susan. Ano bang nangyayari dito? Anna's POV. Well. Kapag ganitong nagkakaroon ako ng pagkakataon para mailabas ko ang saloobin ko, ay may kutob na akong may gagawin akong masama. Nakahanda na ang lahat para sa unang plano. Una, itutulak ko ang alaga kong si Arvin na sumama sa mommy niya sa trabaho nito. Para kapag dumating si Sir Arvin, ay kami lang dalawa ang tao sa bahay at doon na magaganap ang pagtatagpo na sisira sa kanila at mapapasa akin na sa wakas si Sir Arvin. Tulad ng napagplanuhan, isinama ni Ma'am Jana si Arvin sa kanyang trabaho. Tiyak kong malalate sila ng uwi dahil yun ang nasa schedule. Habang papalapit ang dilim ay sinimulan ko ng pabanguhin ang sarili ko. Nagsuot na rin ako ng damit na siguradong palalabasin ang alindog ko. Sakto namang katatapos kong maligo ay dumating na rin si Sir Arvin. Welcome back, sir. Bati ko sabay bitbit ng dala niya. Where's Arvin? Sumama po kay Ma'am Jana, sir. Sagot ko habang naupo naman siya sa sala. Bakit hindi ka sumama? Tanong niya habang niluluwagan ang necktie na suot niya. Whew! Ang hot! Hindi na po ako pinasama ni Ma'am Jana. Kaya na raw po niyang alagaan si Arvin mag-isa. Siyempre, Kim ko lang yun. Hindi talaga ako sumama, nagdahilan lang ako na may importante akong lakad. Hindi siya kumibo. As I can see, mukhang pagod si Sir dahil panay ang hilot nito sa kanyang sentido. Ayos lang kayo, Sir. Gusto niyo na po bang mag-dinner? Tanong ko. No, I'm fine. Aakyat na lang ako sa taas. Dalan mo na lang ako ng kape doon. Tumango ako sa kanya. Tumayo na siya at nagtungo sa taas. Nangingiti naman ako dahil umaayon ang lahat sa plano. Later Tiningnan ko muna ang reflection ko sa salamin kung panalo ang itsura bago ko kinatok ang pintuan ni Sir Arvin. Sir, yung coffee niyo po, ay few seconds pinagbuksan naman niya ako ng pinto. And who? Sexy damn hot man ang nasa harapan ko. He's wearing a sexy sando and a daring pajamas. Nakakainis bakit parang ang laki naman ng
Down there. Kahit na madalas ko siyang nakikitang ganito noon pero bakit parang mas gumagwapo siya sa paningin ko? Anna. Tipo. Sir, shiyete lang, bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa down there niya? I said get out now. Sabi nitong mukhang nairita na. Nag-isip ako ng mabilis para magkaroon ng excuse para makapasok ako sa loob ng kwarto. Sir. Alam kong gasgas na ito pero gagamitin ko pa rin ang hilo-hiluhan effect ekik. Samahan mo pa ng pawik-hawak sa dibdib and mapupungay na mata effect. What the? Anna. Lumayo ka nga, way effect. Tinulak lang niya ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya ulit. I have to do something. It's time for plan B. Itinulak ko siya. What the hell? Reklamo niya. Tiningnan ko siya ng malagkit at itinulak ko siya ulit. Are you crazy? Sigaw niya ulit pero ngumiti lang ako. Itinulak ko pa siya ng isa ulit hanggang sa mapahiga na siya sa kama. Damn it! What the hell happened to you, Anna? Bago pa siya makatayo ay tumalon na ako paibabaw sa kanya. A glance at the wall clock at napangiti na naman ako. Sa mga oras na ito ay siguradong paparating na sila Ma'am Jana. Sir, may sasabihin po ako sa inyo. I said in a seductive way. Nagsalubong ang kilay niya. Magsasalita pa sana siya ng harangan ko nang hintuturo ko ang labi niya. I want you to know, sir, na matagal na akong may lihim na pagtingin sa inyo. Pinagpapantasyahan. Matagal kong inilihim sa inyo dahil alam kong hindi pa kayo nakaka-recover dahil sa sawing pag-ibig nyo. Akala ko ang paghihintay ang pinakamabuti kong gagawin para mapasa akin ka. Pero simula nang dumating sa inyo si Ma'am Jana, ay natanggal kaagad ang pagkamuhi mo sa kanya. Kahit ang sarili mong anak pinagsiselosan mo pa, I can't believe it. Hindi ka naman ganyan, sir. Childish ka rin pala. And I'm super jealous about being you like that when it comes to Ma'am Jana. Pause, nakaramdam ako ng pag-iinit ng mata. What the? Anna. Lumayo ka nga, way effect. Tinulak lang niya ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya ulit. Get off of me or else, I'll kill you. Nakakatakot ang mga tingin niya pero hindi ako susuko. Kill me with your warmth, Sir Arvin. I love and Sirwa. Sa haba ng sinabi ko sa kanya, wala siyang naintindihan. Binaliwala lang niya ang damdamin ko. You're insane, bitch. I thought you're a good woman, but I'm still a good woman, right? Ano bang kulang sa akin? Maganda naman ako, sexy, nakapagtapos ng pag-aaral, may etiketa, ano pa bang hanap mo? Dan ita said get off of me you fucking. Mga hayop, napangiti ako nang marinig ko ang tinig na yon. Alam kong si Ma'am Jana na yon. Wahahaha. Shit. Jana, no. It's not what you. Hayop ka. Malandi pala ang gusto mo, hindi mo sinabi. Damn it, Jana, I said it's not what you. Arv. Lumayas ka nga, babae ka. Napaaray ako dahil sa pagbagsak ko sa sahig. Lalapitan ni Sir Arvin si Ma'am Jana nang kapitan ko ang isang paa nito. Sir, we didn't finish yet. Paano na yung nangyari sa atin noon? Di ba sabi mo pananagutan mo ako? Sabi ko habang humihikbi pero kemiko lang yung luha ko. Shut you. Yuliar, sigaw sa akin ni Sir Arvin at pagkatapos noon ay nakatikim ng talampakan ang mukha ko. AKW there while you, Arvin. I trusted while you afo many times. I hate while you so much. Jill to hell, rinig kong galit na sigaw ni Ma'am Jana at pagkatapos noon ay ang malakas na pagbagsak ng pintuan. Wahaha! I love hard. Hindi pa tayo tapos, you bitch, banta niya sa kahinabol si Ma'am Jana na tangang naniwala sa palabas ko. Wahaha! I am laughing out loud to hide my broken heart. Jana's POV. Mga hayop. Mga baboy. Ang saya-saya ko nung umuwi ako tapos ganito ang abutan ko. Mga walang hiya. Arvin, let's go. Yaya ko kay Arvin na walang kamalay-malay sa mga nangyari. Mabuti na lang at sa playroom siya nagtuloy nang dumating kami
Kung hindi makikita pa niya ang tatay niyang nagtataksil. But that will it why, Mom? Kadadating lang po natin ah. Where are we going? Tanong nito sa akin. Hindi ko na siya sinagot, binuhat ko na lang siya basta. Jana! Jana! Stop! Sigaw ni Arvin habang pababa kami ng hagdanan. Si Arvin naman ay tanong ng tanong kung ano ang nangyayari. Malapit na kami sa pintuan nang humiyaw ulit si Arvin. I said stop. Huminto ako at humugot ng hangin. Hinarap ko siya kahit na ayaw kong makita ang pagmumukha niya. You dare stop me? I said in a warning tone. I bit Emma Tongil para hindi tumulo ang luha ko. That's bullshit, Jana, bullshit. Kung patayin ko kaya siya ngayon? Hindi niya alam kung gaano ako nasaktan nang makita kong nakapaibabaw sa kanya ang malanding caregiver na yon. They are making out for Peter's sake. Mommy, what's happening? Are you two fighting? Iyak ni Arvin. Hindi ko siya sinagot. Hinaplos-haplos ko ang likod niya para kumalma siya. Tumalikod ako ulit at humawak sa doorknob. Pipihitin ko na ng mabilis na humarang sa pintuan si Arvin. A step backward. Out of the way. Madiin kong sabi. Bakit pa ba niya kami pinipigilan ni Arvin? Such a tiring day. After a big fight ay dumiretso kami sa isang hotel ni Arvin. Kahit ayaw kaming paalisin ni Arvin ay hindi ako nagpatalo sa kanya. Gusto ko nang kausap but I can't face Chris and Sir Jebby right now dahil ayaw ko silang pag-alalahanin pa. Napalingon ako kay Arvin na nakatulog na sa kakaiyak. I caress his sad face and kiss his forehead. I'm sorry, baby. I whispered and wiped Amo tears on Amo cheeks. How could he do that to us? Kung kalian akala ko maayos na ang lahat sa kapa ito nangyari. I thought we could be happy at last. Akala ko lang pala. Pasikat na ang araw pero hindi pa rin ako makatulog. I just staring at the sky and sighing for I don't know how many. Minsan kusang tumutulo ang luha ko kapag nakikita ko ang larawan na habang magkapatong silang dalawa sa kama namin. Kama namin, how pathetic it was. And just thinking about that, naghahari ang galit ko. I can't believe that I gave Emma a second chance in such a man like that. Sayang lang ang ibinigay kong pagkakataon sa kanya. He's not worth to be given. I will not forgive him. Never. I will definitely show him kung ano ang pinakawalan niya. I took a long bath to ease Emma's irritation at pagkatapos noon ay nagpa-room service. Nalang ako for Arvin's breakfast. Nang magising si Arvin ay halos tatarin ako ng anak ko kakatanong kung kailan kami uuwi pero iniiba ko lang palagi ang usapan. I don't want him to know about his father's sin. Hindi pa ngayon, hindi pa niya maintindihan. Faster, Arvin were late, nakatitig lang siya sa pagkain niya. I decided to go to work today. Alam kong wala akong tulog pero ayaw ko namang magmukmuk dito sa isang tabi. And for Arvin, iiwanan ko muna siya sa daycare, just for today lang naman. Let's go home, Mom. I miss Daddy. Malungkot na sabi nito. Napahawak ako sa noo, nagpipigil na huwag siyang mapagalitan dahil sa tigas ng ulo niya. Eat, Arvin, please listen to Mommy. But Mom. No buts, Arvin. Please, nagsikip ang lalamunan ko. I don't want him to see me crying, pero hindi ko na napigil. Mom, why are you crying? Tumayo siya at nilapitan ako. He wiped Am with tears with his tiny hands. Lalo akong naiyak at niyakap ko siya. I don't want to be this weak in front of Amu baby, but I will promise that this will be the last time. Kumain ka na kasi anak para hindi naiiyak si Mommy. I gave a forced smile. Bumalik naman siya sa upuan niya at sinimulan ng kainin ang pagkain niya. He's really a good boy. Pinagmamasdan ko lang siya habang kumakain. Kung may mas masasaktan dito, sigurado akong si Arvin yun. Hi. Later I called David na sunduin kami sa hotel na tinuluyan namin ni Arvin. Si David lang ang pwede kong takbuhan sa ngayon dahil alam kong maiintindihan niya ako. Zap, cool na bati ni David. You look so formal,
Saan ang punta mo? Ngayon, tanong ko nang makasakay na kami sa van niya. I tried to be look jolly para hindi siya maghinala. For flagging our movie, you forgot tinakpan ko muna ang tenga ni Arvin bago ako mag-shit. I totally forgot, David. Hash! That's new. Ganyan ba talaga kapag newlywed, nakakalimot ng schedule? He teased but I didn't laugh. Ow! What's with that face? May problema ba yan ang gusto ko kay David eh? Lakas makaramdam pa minsan-minsan. Hindi na nga pinahalata, nahalata pa rin. Let's not talk about it. I simply said. Kung pwede nga lang talaga na huwag nang pag-usapan at ibaon na lang sa limot ang lahat. Sabi mo eh. Binaba muna namin si Arvine sa daycare at nakarating naman kami sa event sa tamang oras. Sir Jebby was so mad at Emwa looks. Paano ba naman, ako lang ang nag-iisang nakamaong pants and shirts dito samantalang ako ang bida sa ipopromote namin na bagong movie. Kaya dali-dali niyang tinawagan ang isang store na nag-sponsor sa akin at nagpadala ng isusuot ko. You look terrible, Emwa dear. Mukhang hindi ka nakatulog magdamag ah. Pinagod ka ba ni Quiz, said Sir Jebby, habang mini-makeup anak ko ng makeup artist. Oh, stop it Jebby. You're crossing the line, pervert. Si Chris nakararating lang at naupo sa isang gilid. Why are you here, baby? Tanong ni Sir Jebby na nilapitan si Chris. Kita ko naman sa salamin na inambaan ni Chris si Sir Jeb, pero sinalo lang nito ang kamay nito at hinalikan ang likod ng kamay ni Chris. Hanggang sa nagharutan na silang dalawa na para bang nakalimutan na nilang may ibang tao dito. If you two make lovey-dovey, get out of here. May ibang tao dito, nakakahiya kayo, hindi naman ako galit, nairita lang sa pinaggagawa nila. Wala pa silang sinasabi sa akin tungkol sa kanila, pero gets na gets ko na kahit hindi nila sabihin. Babe-babe pa silang nalalaman. Tara na nga, babe. May ampalaya dito. Nawalay lang sandali kay Quiz, bitter na agad. Kunwaring bulong ni Sir Jel kay Chris, pero sa akin naman pinapatama. Kung alam lang nila. A few minutes later ay tinawag na ako ng isa sa mga organizer na lumabas na. Again, a glance at Amwi reflection on the mirror. Maganda naman ako ah. I thought. Bakit lumilingon pa siya sa iba? If you were mine, nahalikan na kita. Pinaningkitan ko si David na nakasandal sa pintuan. Nakakagulat naman ang isang to. Jerk. Sabi ko lang sabay tawa. Nang makalapit ako sa kanya ay bahagya ko pa siyang hinampas sa braso. Ao. Tatawa-tawa niyang reklamo. Kung ganito lang sana si Arvin. Erase. Erase. Isa-isang tinawag ang mga cast ng movie na i-release soon at naupo sa harap ng mga interviewers. Marami-rami din ang audience at mga nagsisipalakpakan pa ang mga ito. Nang tawagin na ang pangalan namin ni David ay mas lalong lumakas ang palakpakan, meaning lang na patuloy pa rin nila kaming sinusuportahan. Isa-isa kaming tinanong tungkol sa mga character namin, and I answered it very smoothly kahit na nakakaramdam na ako ng sakit ng ulo dahil sa pagkakulang ko sa tulog. Are you okay? Mahinang tanong ni David sa akin nang mapansin niya ako. I nodded. Hindi namin alam na nakaagaw na pala kami ng pansin. Miss Denise, we already know, and you did clear about you having a child. But we are very curious who is the father, can we know about him? Tanong ng isa sa mga nag-interview. Well ngumiti ako kahit pilit para matakpan ang pagkayamot ko. Dami-daming itatanong, yung tungkol pa sa lalaking yun. Or maybe si David talaga ang father, inililihim niyo lang for the sake of everyone's career, tumawa ang interviewer, at hiyawan naman ang mga audience. Napatingin naman ako kay David and he's smiling. But if David is the father of your son, I trust na madadagdagan pa ang mga supporters nyo dahil madaming umaasa na not for the movie lang ang samahan nyo. Tuloy nito na tinanong pa audience kung sang-ayon sila sa sinabi niya.